Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Matapos makapasok sa kaharian ng panloob na estado, labis na nasiyahan ng Demon King na ito sa kanyang sarili. Hindi siya nag-atubiling magmayabang sa misteryosong dalaga. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa kahariang ito, ako ay isang walang cap-ares na nilalang. Isang pitik lamang ng aking daliri ay sapat na upang kitang patayin. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng mga agos ng madilim na pulang enerhiya na may masamang hangarin. Dahil ang kanyang atake ay biglaan, ang misteryosong dalaga ay wala pang pagkakataon na kumalma matapos makita ang kanyang kaharian. Gaya ng kay Wukong, siya ngayon ay nakulong sa mga agos ng enerhiya na ito at nahihirapang makawala. Nagpatuloy siya sa pagmamayabang ng mayabang, isang immoral at ngayon ay sugatang Demon King, nang ahas kang magdala ng isang magulong grupo tulad nito upang salakayin ako. Sa sitwasyong ito, walang sino man ang makakapagligtas sa iyo, sabi niya nang may panunuya. Tumatawa ng malakas na may mapanuyang ekspresyon at tono. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sumagot ang misteryosong dalaga, hindi ko kailangan ng sinuman upang iligtas ako. Ako lamang ay lumaban sa buong lupain nang hindi kailanman humingi ng tulong sa sinuman. Habang nagsasalita siya, hindi niya nakalimutang gumawa ng ilang mga hand seals. Ang kulay rosas na espiritual na enerhiya sa kanyang mga kamay ay bumuo ng isang aipo-aipo. Ngunit kung titingnan mong mabuti, may mga batik ng liwanag sa pulang langit na kahawig ng mga maliwanag na bituin sa kalangitan. Ngunit hindi, ang mga liwanag na iyon ay ang mga banal na espada na ipinatawag ng misteryosong dalaga. Ang bawat espada ay puno ng matinding talas, patuloy na naglalagay ng presyon sa kalaban, hindi tumigil doon, mahusay niyang inayos ang mga ito sa isang mahiwagang makalangit na porma sayon ng espada, na pumapalibot sa lugar na ito sa isang bilog, minsan nakikita, minsan nakatago, magkakaugnay. Pagkatapos, ang mga mata ng misteryosong dalaga ay kumislap ng maliwanag, nagpakawala ng isang malakas na aura na pumutol sa mga tanikala. Nang makita ito, ang Demon King ay napabulala sa takot. Paano ito nangyari? Ikaw ay nasa aking kaharian. Labis siyang yumanig kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig. Malamig na tiningnan siya ng misteryosong dalaga at sinabi, walang ganap na kataasan sa mundong ito, ikaw ay naghahalusinate. Ito ay mas malaking lakas lamang, kung ako ay mas malakas kaysa sa iyo, kaya kitang pilipitin sa isang pitik, ang iyong pag-aangkin ng ganap na kataasan ay katawa-tawa. Gayunpaman, ang lahat ng aking mga porma sayon ng espada na nilikha ng mga banal na sandata ay sapat na upang makipaglaban sa iyo. Kung ikukumpara sa unggoy na yun, ang iyong lakas ay puno ng mga kahinaan at kakulangan, walang dapat ipagmalaki at ipagmayabang. Si Wukong, nang marinig ang kanyang pangalan na nabanggit at pinuri, ay hindi napigil ang makaramdam ng tuwa, kahit na siya ay pinapagalitan. Ang hindi maikakailang mayabang na ekspresyon ni Wukong ay kitang-kita habang siya ay ngumisi at nagsabi, "Siyempre, paano maihahambing ang sinuman sa aking guro?" Sa sandaling matapos siyang magsalita, nagpanik si Hao Xian at galit na tinakpan ng kanyang bibig. Diyos ko, ikaw, tumahimik ka. Kung marinig ka niya at sumalakay sa atin, patay tayong lahat. Ikaw na munting manggugulo. Nang marinig ang gayong mapang-uyam at puno ng paghamak na mga salita, si Wukong ay nagalit. Ang kanyang galit ay tumaas na parang si Son Goku, na naglalabas ng napakalaking aura. Sa parehong oras, ang Demon King ay nagpakawala ng kanyang pinakamalakas na pamamaraan, ang sinaunang sining ng demonyo ng walang katapusang mga ulo, na lumilikha ng maraming mababangis na ulo ng dragon na nagliliparan sa hangin na tila naghihintay ng utos ng Demon King bago sumalakay. Sa kabilang panig, ang misteryosong dalaga, nang makita ang patuloy na paglikha ng mga ulo ng dragon, ay nagkomento, ano ang silbi ng dami kung walang kalidad? Sa sandaling matapos siyang magsalita, tumayo siya ng tuwid, hawak ang kanyang espada ng patayo, nakaturo ng diretso sa langit, sinimulan ang eleganteng pamamaraan ng sayaw ng espada ng mga balahibo. Pagkatapos, ang magkabilang panig ay nagpakawala ng kanilang pinakamalakas na pamamaraan patungo sa isa't isa. Ang isang panig ay may mga talulot ng cherry blossom na pumupuno sa langit, ang isa naman ay may mga ulo ng dragon na gumagalaw ng nakakatakot. Ang banggaan ng dalawang atake ay lumikha ng isang napakalakas na sagupaan, na may patuloy na pagsabog sa alikabok at mga durog na bato na pumupuno sa hangin. Bagamat si Hao Xian ay nakatayo sa malayo, naapektuhan pa rin siya ng labanan, kinailangan niyang magpatibay ng isang depensibong tindig,
na parang humaharang sa mga paparating na shockwaves. Gayunpaman, ito ay isang pagkukunwari lamang upang harangan ang alikabok na pumasok sa kanyang mga mata, para lamang manood. Tahimik niyang napabulalas, ang magkabilang panig ay napakalakas, ngunit hindi rin niya nakalimutang magtanong, nakabawi na ba si Wukong? Ito ang mahalagang punto, dahil ang lifeline charm ay nakasalalay dito. Si Wukong ay alertong sumagot, hindi pa, guro. Nang marinig ito, si Hao Xian ay labis na nag-alala, tahimik na sumumpa, Sampain, kung hindi pa nakakabawi ang bata, sino ang magpoprotekta sa akin, para sa kaligtasan, malamang na kailangan kong i-activate ang aking trump card. Matapos i-activate ang sistema, nag-anunsyo rin ito, ang iyong NESA card ay na-activate na. Sa susunod na 5 minuto, ang iyong Pick Strategic Hack ay maa-activate, nang makita na sa pagkakataong ito ay 5 minuto lamang. Labis na natuwa si Hao Xian, dahil ang oras ay nahati sa kalahati, tahimik niyang naisip, maaaring sa bawat pagkumpleto ng misyon, ang sistema ay nag-i-evolve at nagpapaikli ng oras. Samantala, sa matinding labanan sa pagitan ng dalawa, ang mga ulo ng dragon sa langit ay naruroon pa rin at naghahanda upang sumalakay. Sinamantala ng misteryosong dalaga ang pagkakataon na gumanti, na sinasabing, napakaraming kahinaan, ha? Pagkatapos ay nagpakawala siya ng kanyang pamamaraan, pumuputol na parang paghiwa ng saging. Nang makita ang misteryosong dalaga na abala sa paglaban sa mga ulo ng dragon, nakita ng Demon Lord ang pagkakataon na magtipon ng bagong enerhiya para sa isang bagong ultimate move, na nagyayabang nabibigyan niya siya ng isang bagong malaking regalo, siya ay lumilikha ng isang mas malaking ulo ng dragon na katumbas ng isang bahay. Ngunit mabilis na hinarap ng misteryosong dalaga ang mas maliliit na ulo ng dragon at lumapit sa Demon Lord, bagamat isang dalaga lamang, ang kanyang momentum ay hindi bababa sa isang mandirigma, ang misteryosong dalaga ay tumayo ng tahimik, tinipon ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang banal na espada, kasama ang kanyang klasikong linya, ang dami ay walang epekto sa akin, ngayon na isa na lamang ang natitira, hindi ako pwedeng matalo. Ang kanyang malamig na tingin kasama ang espada na tulad ng ulap ay nagpang-inig sa iba, kahit na walang lamig, sumigaw ang misteryosong dalaga, banal na sandata, Tianmu King, isang napakalaking banal na espada ang nagmula-mula sa itaas, bumababa tulad ng isang pagbabawal sa ulo ng dragon ng Demon Lord. Kung ikukumpara sa ulo ng dragon ng Demon Lord, ang banal na espadang ito ay napakalaki. Ang Demon Lord ay labis na nagulat na makita ang eksenang ito, nakatitig ng may takot sa dakilang pamamaraan ng misteryosong dalaga, nanunood mula sa malayo, ang dalawang alagad ay namangha at napabulalas, wow, ito ay tunay na hindi mababa kaysa sa gintong pamalo. Komento ni Wukong, iyon ay talagang kahanga-hanga, dahil ito rin ay isang banal na sandata. Ang misteryosong dalaga ay bumaba ng may demonyong espada na pinangalanang Hanglo, na naging dahilan upang ang higanteng espada ay bumagsak dahil sa kanyang intensyon, isang napakalaking pagsabog ang naganap, na nagpapalipad ng mga bato na parang sa isang pelikula. Ang Demon Lord, na nalubog sa labanan, ay lalong natakot, sa kabila ng pagsusumikap na harangan ang pagsalakay ng misteryosong dalaga, ang kanyang katawan ay nagsimulang magtamo ng maraming sugat, gayunpaman, kahit gaano siya kahirap sumubok, hindi niya nakayanan ang malakas na pamamaraang ito, sa kalaunan, siya ay nahiga sa isang malaking butas na nilikha ng aftershock. Ang Demon Lord, na matigas na parang ipis, ay gumapang at sumigaw ng mapanghamon, Sampain, hindi pa tapos, huwag kang masyadong mayabang. Sa sandaling ito, itinuro ng misteryosong dalaga ang kanyang espada sa Demon Lord na may malamig na nagbabantang tingin at sinabi, tumingin ka sa aking mga mata. Pagkatapos, isang lilang hugis bituin na pattern ang lumitaw mula sa loob ng mga mata ng misteryosong dalaga. Bigla, ang Demon Lord ay nahulog sa isang abnormal na estado sa pagtingin sa kanila. Sa isang iglap, siya ay nakulong sa isang ilusyon sa loob ng mga mata ng misteryosong dalaga. Nakagapos at nakatanikala ng libu-libong espada na bumabagsak mula sa lahat ng direksyon, ang mga tanikala ng bakal ay pumihil sa kanya na parang isang mapanganib na bilanggo. Sa panig na ito, ang misteryosong dalaga ay may naglalagablab na pulang tingin kasama ang espada na nakapatong sa ulo ng dragon. Sa sandaling ito, siya ay walang pinagkaiba sa isang tunay na demonyong espada na uhaw sa dugo. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang magsalita ang misteryosong dalaga. Kung pinag-uusapan natin ang ganap na kataasan, ang aking salamangka ay maaaring mas tumpak sa titulong ito. Ang isang segundo dito ay katumbas ng isang araw sa labas,
at ang pressure sa isip na iyong tinitiis ay 100 ulit. Sa mga mata ng Demon Lord ay mayroon ding hugis bituin na pattern, dahil siya ay nahulog sa ilalim ng salamangka ng misteryosong dalaga. Pagkalipas ng 10 segundo, siya ay nakahandusay ng walang galaw sa lupa, walang anumang paggalaw. Ang kanyang tindig ngayon ay mukhang pagod, walang alinlangan dahil sa pagtitiis sa pagdurusa sa isip na idinulot ng napakalakas na salamangka na ipinakita ng misteryosong dalaga. Makalipas ang ilang sandali, pinawi ng misteryosong dalaga ang kanyang salamangka, na naging dahilan upang ang lahat ay unti-unting maglaho. Nang masaksihan ang eksenang ito, si Hausian ay lubos na naguluhan, hindi niyang maintindihan kung ano ang nangyayari sa harapan ng kanyang mga mata. Siya ay nabigla. Pakiramdam na parang ang kaaway ay nawala na lamang ng kalooban na lumaban. Si Wukong, bagamat naguguluhan din, ay may kaunting mas malalim na pangunawa kaysa sa ating bida. Tila nakilala niya ito bilang ang pinag-uusap ang pamamaraan ng dugo. Sa pag-iisip tungkol dito, si Wukong ay labis na natakot, na naalala ang isang nakakatakot na insidente. Sinasabi na ang pinakamataas na antas lamang ng angkan ang nagtataglay ng gayong baluktot na kakayahan. Totoo nga, walang pag-aalinlangan, ang mga matang yon ay ang katawanan ng demonyong bangis. Lumapit siya sa talunang Demon King at nagpahayag, "Talo ka na, ang iyong kasalukuyang estado ay hindi nakatapat ko." Nang marinig ito, tumingala siya at sumagot, gaya ng inaasahan mula sa anak ng demonyong espada, "Naisip ko na hindi ako magiging katapat mo." Sa pagtatapos niya ng kanyang salita, tumawa siya ng baliw sa kasabikan, ngunit nagpatuloy siya. Ngunit naisip mo na ba kung bakit paulit-ulit akong pumipili na makialam sa iyo sa kaharian ng mga kababaihan? Ang mga salita ay nagbigay ng lamig sa gulugad ng misteryosong dalaga. Hindi siya binigyan ng Demon King ng pagkakataong tumugon, itinataas niya ang kanyang kamay sa langit at sumigaw ng malakas, "Ang aking pekona ay akayin ka sa kaharian ng mga kababaihan, dahil sa loob ng mga pader ay mayroong isang banal na porma sayo ng labanan. Ikaw ay lubos na mangmang, ha. Habang siya ay tumatawa, inaktibo rin niya ang banal na porma sayo ng labanan ng kaharian ng mga kababaihan, isang umiikot na aipo-aipo ng pulang-pulang espiritual na enerhiya ang pumilibot sa misteryosong dalaga ng may puwersa, at sa ilalim ng kanyang mga paa, isang malaking banal na porma sayo ng labanan ang malinaw na lumitaw sa lupa. Kasabay nito, isang banal na porma sayo ng labanan para sa pambansang depensa ay naaktibo rin, na tinakpan ng buong kaharian ng mga kababaihan ng kanyang nakakatakot na aura, walang pinagkaiba sa eksena ng kanyang nakaraang buhay na pagkamatay. Ang pag-aktibo ng banal na porma sayo ng labanan ay kasabay ng pagdadala ng mabigat na presyon sa katawan ng misteryosong dalaga. Siya ay bumagsak sa lupa, nabigla at natakot. Sa bawat lumilipas na segundo, ang misteryosong dalaga ay lalong nadudurog ng presyon, hindi na makalaban pa. Nang maramdaman ang pagbabago ng takbo ng labanan, ang Demon King ay ngumisi ng tagumpay. Hindi mo naisip, di ba? Ang kaharian ng mga kababaihan ay naging pain mula pa sa simula, at bawat kilos nila ay upang bitagin ka sa dakilang labanang ito. Ang kailangan pang gumamit ng lakas ng isang buong bansa upang suplen ka, nangangahulugan na kahit ang kahalili ng demonyong espada ay walang magawa kundi lumuhad at magtiis. Ngunit hindi ito magiging ganoon kadali. Ang babaeng nakalaan upang maging mandirigmang Diyos ng kanyang mga tao, ang misteryosong dalaga, ay hindi kayang tanggapin ang gayong kahinaan. Sa matinding determinasyon at napakalakas na galit, siya ay sumabog ng isang nakakatakot na aura na pumutol sa mga tanikala at sa nakapanlulumong presyon ng dakilang labanan. Ang pawis ay damaloy sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa determinasyon at galit habang siya ay sumagot, "Minamaliit mo ako." Sa mga salitang yun, ang misteryosong dalaga ay nagpakawala ng kanyang pinakamalakas na pamamaraan, ang hari ng espada ng makalangit na tagapagtanggol, isang banal na general na pinalamutian ng nakakasilaw na gintong sandata, bawat isa ay may hawak na makapangyarihang espada. Mula sa malayo, nasaksihan ni Hausian ang nakamamanghang tanawin na ito, lubos na nabigla at humanga, kapwa ang guro at alagad ay namangha sa dakilang pamamaraan ng misteryosong dalaga. Ang gayong napakalakas na kasanayan ay lampas pa sa karanasan ni Wukong. Gayunpaman, ang Demon King ay nanatiling hindi natitinag sa harap ng banal na general ng misteryosong dalaga. Pinananatili ang kanyang mayabang na tindig gaya ng dati, tumingin sa kanya ang misteryosong dalaga at sinabi, "Napakalma mo ba? May sapat ka bang kumpiyansa upang harapin ang aking banal na general?" Sa kabila ng kanyang mapanuyang tono, ang Demon King ay mahinahong sumagot, "Ikaw lamang, aking mahal,
Kapag ang Panginoon ng Demonyong Espada ay nagpapakita ng kanilang trump card, paano ko ito lalabanan? Nagtanong pa siya, kung gayon, bakit ka napakakalma? Upang bigyan siya ng kasiya siyang sagot, itinaas niya ang kanyang braso, na nagpapakita ng mga sinaunang karakter na nakaukit dito. Sa pagkinang ng mga simbolong ito, ipinaliwanag ng Demon King, bakit? Siyempre dahil naghanda ako ng maingat, sa totoo lang, matagal na akong naghihintay na ilabas mo ang trump card na ito, dahil kapag mas maaga mong ginawa, mas mabilis ang iyong pagkatalo. Nagulat sa kanyang mga salita, nagtanong ang misteryosong dalaga, anong ibig mong sabihin? Agad na ipinakita ng Demon King ang mahiwagang mga karakter na umiikot sa paligid niya. Bawat bilog ay naglalaman ng iba't ibang mahiwagang simbolo, nakakatakot at nagbabala, nang masaksihan ang kanyang mapanlinlang na taktika, ang misteryosong dalaga ay tila may napagtanto, namutla ang kanyang ekspresyon sa takot habang siya ay bumulong, maaari bang? Bago pa man niya matapos ang kanyang iniisip o makapagsabi pa ng anuman, napansin niya ang kanyang sariling mga inskripsyon na kumikinang, kaagad pagkatapos, naramdaman niya ang mga puting buto na tumutusok sa kanyang dibdib, na palibutan ng umiikot na mga karakter ng Demon King. Sina Hao Xian at Wukong, na nasaksihan ng eksenang ito, ay napabulalas sa pagkabigla, nakabuka ang kanilang mga bibig, nagulat sila na matanto na ang figurang ito ay malamang na ang utak sa likod ng masalimuot na pakana. Ang Demon King, na may ngising mayabang, ay halos hindi mapigilan ang kanyang kasabikan, tagumpay, oo, tagumpay, bulalas niya ng tagumpay. Pagkatapos, hindi na napigilan ang kanyang baluktot na kagalakan, pumutok siya sa baliw na tawa, hindi mo inasahan ito di ba? Natagpuan ko ang kahinaan ng iyong trump card, ang iyong sariling esensya. Nagpatuloy siya, nagpapakasasa sa kanyang paghahayag, kapag nabuo na ang banal na general. Kung ang esensya nito ay magdusa ng anumang pinsala, ito ay guguho sa pagkatalo, sa ganoong makapangyarihang banal na general na nagpoprotekta sa iyo. Maaaring naisip mong ikaw ay walang talo, ngunit paano kung ang atake ay nagmumula sa loob? Sa sandaling ito, ang banal na general ng misteryosong dalaga ay nagsimulang maglaho, habang ang kanyang esensya ay nagdusa ng mapangwasak na suntok, naramdaman ang mapanganib na sitwasyon, nag-isip si Hao Xian sandali at nakarating sa isang conclusion, ang dahilan ay nasa dalawang hamak na nahuli kanina ng misteryosong dalaga, inimbak niya sila sa loob ng kanyang singsing bilang mga bilanggo, kanyang hinuhain. Sa paglaho ng banal na general at sa pagsupil ng dakilang pormasayo ng labanan, paano ka lalaban, panunuyan niya. Pinakuyom ang kanyang kamao na naghahanda upang sumuntok, walang awa niyang binugbog ang katawan ng misteryosong dalaga, walang tigil sa kanyang pagsalakay. Nararamdaman mo ba kung gaano kang walang kapangyarihan sa harapan ko? Ngayon, napakahina mo, hindi ka na makalaban, biro niya. Natutuwa kang gamitin ang iyong espesyal na banal na sandata upang parusahan ang mga gumagawa ng masama. Ngunit paano ang aking katalinuhan? Paano mo gusto ang katalinuhan ng hari ng espada na si Zeres? Matapang ka pang mag-angkin na ikaw ang kahalili ng demonyong espada. Nakakatawa, kanyang kinutya. Matapos tiisin ang 18 na suntok mula sa kanya, siya ay nawala ng balanse, hindi na makalaban pa. Hindi tumigil doon, sinunggaban ng Demon King ang ulo ng misteryosong dalaga. Idinidiin ito pababa sa lupa, nanunuya, ang yabang-yabang mo kanina, bakit hindi ka na makalaban ngayon? Sa mga salitang yun, nag-exert siya ng mas maraming puwersa gamit ang kanyang madilim na kapangyarihan, na naging dahilan upang lumubog at pumutok ang lupa sa paligid nila. Ang walang tigil na paghampas mula sa brutal na Demon King na ito sa misteryosong dalaga ay nagdulot ng hindi mabilang na mga sugat at pasa sa kanyang katawan, ngunit hindi siya humingi ng awa kahit kaunti. Nakahandusay siya sa lupa, walang lakas, habang ang Demon King ay lumapit at nagsabi sa kanya, masakit ba? Nagsisisi ka ba? Ganyan din ang naramdaman ng mga miyembro ng aming angkan nang makilala nila ang iyong ama noong taong yun. Iniyuko niya ang kanyang ulo nang may panunuya at kinutya, hindi ka tumatawag ng tulong, gusto mo bang mamatay? Sa tanong na yon, hindi siya tumugon sa kanya, ang kanyang mga mata ay wala ng determinasyon na mayroon sila kanina, ngayon sila ay walang laman at sumusuko na. Tumangging magtiis pa ng kahiyan, ang misteryosong dalaga ay nagsalita, aaminin ko ang pagkatalo, patayin mo na ako, huwag ka nang mag-atubili pa.